In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Pag-usapan natin yung approval ng Bitcoin Options ETF nung nakaraan. World, ni Sam Altman naglabas na ng Layer 2, ang World Chain. Also, let's talk about the price action of BTC. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Unahin natin yung isa sa good news na nangyari nung nakaraan, ang pagkaka-approve ng Options ETF para malist ito sa New York Stock Exchange and Chicago Board Option Exchange. So bukod sa Bitcoin Spot ETF, available na rin ang Options ETF na ipoprovide naman ng Bitcoin ETF providers like Fidelity, ARK21 Shares, Invesco Galaxy, Franklin Bitcoin ETF, etc. Ano naman ang magiging epekto nito sa market? Naniniwala ang mga investors na ang introduction ng options Bitcoin ETF will inject more liquidity into the Bitcoin market. It's a potential catalyst for higher price action, so any additional Bitcoin product for institutional investors, laging positive yan sa market. Kasi it could attract new traders and investors na hindi nagpa-participate sa Bitcoin Spot ETF dahil mas preferred nila ang ganitong options ETF product. At sa tingin ko, nakatulong din ito sentiment-wise para tumaas yung price ni BTC. Iba pang news ay ang BlackRock ICE Derivatives and Collateral Services for Crypto Exchange. Sabi sa report ng Bloomberg na ang BlackRock ay nakikipag-usap sa mga major crypto exchange like Binance, OKX, and Debit na mai-integrate yung BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Build token to expand its collateral. Ang karaniwan kasi na ginagamit na collateral sa mga derivatives trading ay ang Tether USDT. So kung magagamit din na collateral yung Build ng BlackRock, then mas lalawak yung competition. Ang derivatives market kasi sabi sa data na 70% ng total crypto trading volume ay galing dito in September alone with about $3 trillion in crypto derivatives contract na nangyayari mostly sa mga centralized exchange. At ang Build ng BlackRock tinatanggap na ito as collateral by Falcon X and Hidden Road. Dalawa sa malalaki din na crypto brokers. Ang token na ito ay merong minimum investment of $5 million at available lang sa mga qualified institutional investors. At according sa data, na ang security token market Build ay merong market capitalization na umaabot sa $547 million as of October 18. One of the biggest use case for asset tokenization on blockchain. Ang fund na ito ay primarily naka-invest sa US Treasury, cash, and other liquid assets. At sabi naman ng CEO ng Deribit, nire-review daw nila yung mga numbers of tokens na pwedeng gamitin as collateral, kasama na dyan ang Build at yung on-chain US Government Money Fund ng Franklin Templeton. Currently, ayon sa data ng Dune Analytics, ang market capitalization ng tokenized securities ay nasa $1.7 billion na, patuloy itong tumataas. Update naman tayo sa WorldCoin. Binago na yung pangalan nito, World na. Meron na silang Layer 2 ngayon, ang World Chain. Sabi sa report na meron na itong 15 million users na nakapag-verified ng kanilang mga identity by scanning their iris for a World ID. Nilabas nila ang World Chain para mag-introduce ng new functionality for users of its WorldCoin, WLD tokens. Kasi gusto ng company na mag-expand pa. Ang bagong blockchain na ito ay ipa-prioritize yung mga verified human users, yung meron ng World ID, at magkakaroon sila ng access to block space and an allowance of free gas. At sinasabi din ng project ng blockchain ay may katangian ng mga top blockchain sa market tulad ng interoperability ng Optimism, Asset Swap ng Uniswap, yung real-time API ng Zerion, and Alchemist development. Kasama sa pagkaka-launch ng World Chain, ang paglabas din ng new version ng Orb. Ito yung biometric device that takes a form of a chrome sphere na ginagamit ng company para mag-scan ng eyeballs ng mga tao. Sinabi din ng company yung bagong options for identity verification and partnership with social media apps. Kasama dyan ang FaceTime, WhatsApp, and Zoom. At ang new Orb na ito ay powered by NVIDIA hardware, kaya ito mas magiging efficient and 5 times more powerful than its predecessor. Price action update naman tayo ngayon kay BTC. Nasa
68,000 price level na ito at wala pa din tayong nakikitang significant rejection, this is another formation of a higher high. Yung mga nakaraang price action kasi after a sweep sa swing high, typically may retracement. And it's still possible kasi kung mapapansin nyo, lumiliit na yung mga candle dito. So kahit naman ma-reject siya dyan, we are still on a bullish trend. Hanggat walang invalidation dito sa swing low natin. For bull case scenario, kapag nanatili ito sa taas, bulls are in control. Kahit magkaroon ng retracement hanggang 65,000, okay lang. Then bounce. Now, in any case na biglang lumakas ulit ang mga bears, may lumabas na negative news na hindi pa natin alam sa ngayon, then magbibigay yun ng malalim na rejection at walang immediate rebound. Pero overall context, nababasag na yung downtrend niya, nagkakaroon na ng curve. So mas lamang ang bulls dito that could result to a retest sa 70,000 or create a new all-time high. Regarding naman sa mga nagtatanong ng opinion ko sa request ng InfraWatch na maban yung OKX and BitGet dito sa Pilipinas, hindi ko ito masyado pinapansin kasi halos wala naman siyang impact. Tingnan nyo nga yung Binance, hanggang ngayon madami pa din gumagamit, na-access pa din ng marami yung exchange, lalo na yung mobile application. Yung mga kabado lang naman dyan, syempre, yung mga newbie. Hindi kasi nila naiintindihan na crypto and blockchain will exist kahit mawala lahat ng centralized exchange sa mundo. And it will never happen. Kaya wag kayo mag-alala. Kahit iban pa lahat dito yan sa Pilipinas na malabong mangyari, makakapag-crypto pa din tayo. Gumaganda na rin yung mga decentralized exchange at ito siguradong mas mahihirapan silang iban kasi wala itong single point of failure tulad ng mga centralized exchange. Darating ang panahon, mas magiging kasing efficient na rin ang mga DEX ng mga centralized exchange. Mas madali na itong magagamit ng mga average investor. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.